Tuloy-tuloy na natin. Dahil dyan, ituloy-tuloy na po natin ang usapan. Pag-usapan natin ang issue at usapin sa salapi, pananalapi ng bayan. Pananalapi, nagkapirmahan, partner. Nagkapirmahan. Bakit hindi ako hinintay? Di ba sabi mo, tutulungan mo siya mag-review? Oo. Hindi ka ba pinatawag nung holiday? Sabi ng Pangulo, carry ko na to, Doris. Makakausap po natin si Yuse Claire Castro mula sa Presidential Communications Office. Kaugnay nga po dito sa mga issue na budget at syempre ilang pa mga katanungan natin para mabigyan po linaw mula sa Palasyo ng Malacanang. Yuse Claire, magandang umaga po. Doris at Robert, tingnan mo naman, woke up like this na naman. I woke up like this. How to be you po. Good morning, ma'am. Good morning at Happy New Year Doris. po. Good morning, Robert. Good morning sa lahat na nanonood yung programa. Good morning po. So, ang ating tumambad sa atin mula kagabi, pirmado na. So ano ang ibig sabihin yan from now on? Ano nga tawag? Mula ngayon. Agad-agad. Matapos nagdaan, agad-agad ang pakinabang ng publiko. Yun. Actually, kasi yan ay napirmahan, ibig sabihin, yan na po yung magiging budget natin for the 2026. Hindi na pwedeng baguhin yan, hindi na pwedeng maglipat-lipat yan, hindi na pwedeng magkaroon ng insertions yan or amendments. At isiniguro naman po ng Pangulo na itong budget po na to ay talaga mapapakinabangan ng taong bayan. At kumbaga, ang Pangulo po talaga ang iniisip ay para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at gumanda pa ang ekonomiya ng bansa. So yan po ang ginawa po. Hindi lang po ito ehekutibo, ito po talaga ay nanggaling sa lehislatibo at yun nga po at pinirmahan po ng Pangulo. Yusek, bagamat may mga na-veto po na parte ng ang Pangulo doon sa budget natin para po ngayong taon, pero may iba pa po na kinu-question doon sa unprogrammed appropriations. Bakit hindi daw lahat inalis na lang? Hindi po kasi maaaring ialis lahat dahil po yun po yung pag sinabi po natin ang program appropriations, yan po yung tinatawag nating standby authority. May mga pagkakataon po kasi talaga katulad po ng mga foreign assisted projects. Kaya po nagkakaroon ng unprogrammed appropriations kasi hindi pa po ito na detalye. Let's say, ito kasi nung ginawa po ito, ginagawa po, pinaprepare po itong budget po na to ng middle po ng 2025. Sinabit po ito ng 2025. So kaya po nagkakaroon ng hearing. Pero may mga pagkakataon po na yung mga foreign assisted programs, maaari po sa taong 2026 magkakaroon ng finality. So paano po natin mapopondohan po yun? Paano natin mapapush po yung mga foreign assisted projects kapag po wala po nakatambay na standby na funds for that. Okay. Pero ma'am, yung mga ganyang klase na mga kumbaga ay mga unexpected na mga expenses natin na kailangan punuan. Hindi po ba yan nabibigyan ng tamang tawag mo doon, partner, tamang pagsisilip din? Kasi baka sabihin ng mga tao, diyan na naman ang gagaling yung mga pork nyo ganyan. Pareho pa rin yan, insertion pa rin yan. Hindi po. Ngayon po kasi sa program appropriations, tatlo lang po yung support for the foreign assisted projects, program for the risk management, at revised AFP modernization program. Tandaan po natin, ang Kongreso po may oversight function sila. Okay. Kung iniisip po nila na magiging maanumalya po kung inirelease man po yung pondo dito for the unprogrammed projects or unprogrammed appropriations, maaari po nila silipin. Open po ang Pangulo sa ganyan. Kaya nga po nagkakaroon po ng pagbusisi sa pondo, may mga conditional implementation dahil po ayaw ng Pangulo na magastos ang pera sa walang, kumbaga, pansarili sa mga maaaring umabuso sa pondo ng bayan. So may oversight function po ang Kongreso para po ito ay tignan. Opo. Sige, go partner. Ma'am, nung pong dinidinig itong budget natin for 2026, nagkaroon ng pagbabago. Naging open sa public, pati ang BICAM naging open sa public. Correct. Ngayon po sa paggastos naman itong inaprubahan na pondo at nilagdaan ng Pangulo, anong pagbabago or pagbabantay ang gagawin po ng palasyo para maging transparent at nababantayan pa rin po ng publiko yung bawat sentimong ginagastos po? Opo, katulad po ng sinabi natin, siyempre po yung prioridad po ng ehekutibo kung ano po yung programa na nakasal po sa NEP.
Uunahin po talaga yan. So sa mga unprogram appropriations, meron po tayong conditional implementation. Hindi po agad-agad mag-release. Unang-una, dapat po may extra funds. Pangalawa, dapat po detalyado po kung anong program ilalaan itong pondo na po ito. Hindi po mag-release. Katulad po ng ginawa ng 2025, hindi po pa naging mas maingat po ang Pangulo, mas maging maingat po ang ehekutibo sa pag-release ng pondo. Ginawa na po yung conditional implementation. Hindi po agad-agad nag-release ng pondo. Kaya nga po maraming nagreklamo dahil hindi po agad nag-release ng pondo ang Pangulo at ang DBM dahil po kinakailangan po na kompleto po ang dokumento bago po mag-release ng pondo. Opo. Ma'am, sa pagkakaalam niyo po, saang bahagi po nung pinirmahan na budget ang medyo nahirapan ang Pangulo? Hindi ko po masasabing nahirapan dahil prior to that, kahit 29 ito na submit, meron po talagang pinauna ang Pangulo na dapat mabusisi. Yun, lalo na po yung mga naiba sa NEP. Kasi di pa po kung nagkaroon ng insertion, yung mga hindi nasa NEP, yung po talaga yung pinauna na aralin. So, wala po akong nakita na talagang sabihin nating nahirapan ang Pangulo at pinag-isipan kung dapat ma-veto o hindi. Oo. Okay. Kung hindi nahirapan, sumapat po ba yung oras na naibigay sa Yan, kanya oo. after December 29 Correct. para i-reviewin lahat ito at talagang dumaan sa masusing, 'di ba, pagsusuri, 'di ba? Oo. Sa mata ng Pangulo at syempre sa ng executive itong mga nakapasok po na pondo na inaprubahan po niya. Opo, sumapat naman po dahil ayon din po sa Office of the Executive Secretary, kakailangan nila po talaga ng 1 week. Pero yung 1 week po na yun, talagang paspasan po yun. Ibig sabihin kung pwedeng walang tulugan, walang tulugan. Opo. Totoo po, December 31, sinabi ko po to sa iba, talaga pong nagkaroon parang meeting kahit December 31. Hindi nalintahanan na New Year's Eve, talaga po nagtrabaho. At witness po ako doon dahil kasama po tayo sa meeting. Opo. Balikan ko lang yung unprogrammed appropriations. Sabi, may mga ilalagay na safeguards. Sabi ni Ma'am Claire, talagang tututukan ito. So ano yung konkreto, Ma'am, na makikita namin? Isa sa publiko po ba nyo yan? Parang yung sa mga nakikita natin, this program is funded by ganyan. Opo. Meron pong ganyan. Start of the program, end of the program, meron ganyan po. Parang ang sinasabi kasi doon, partner, di ba, ng ibang grupo, yung sa safeguard na binabanggit Yun mo, na nga. maglalabas ba ng executive order para detalyado yung safeguards na yun? Oo. Sinimula na po ng Pangulo nung nakaraang taon. Hindi po ba may transparency, let's say, sa mga bidding, sa mga anumang mga transaksyon, ito po ay naka-live. So, isa po ito sa ngayon lamang nagawa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nagagawa dati. Pati po yung pag-livestream ng BICAM conference, yan po ay kagustuhan at hiniling ng Pangulo na maipakita sa publiko. So, ito pa ba yung hindi isa sa publiko kung anong po yung dapat na isa publiko? Opo. So, asahan po ng taong bayan na mas magiging transparent po. Hindi po, lalong hindi pababayaan ng Pangulo ang pondong ito. Dahil sinimulan niya na po na malinis. Ngayon pa ba hindi dapat maging malinis ang pondo, ang paggamit ng pondo? Alright. Kapansin-pansin, Ma'am, ang laki at talaga naman nasa prioridad ang budget para sa education. Nung mga nakaraang budget, ang pinakamalaki doon sa infrastructure, sa defense, modernization ng military. This time, education po. Ano po nakita ng Pangulo? Bakit ito ang kanyang prioridad? Actually, according to the Constitution, talaga po ang dapat na number 1 sa budget ay education. Oo. Pangalawa, maliban sa Constitution, pinoprovide ng Constitution, maliban po dyan, kinakailangan po talaga tutukan. Lalong-lalo na po yung pagpapagawa ng classrooms kasi medyo naantala eh. Naantala at ito'y nakita na rin po ni Secretary Vince. Kaya po, magkakaroon po ng MOA at ang kasunduan po ay LGU po na ang mag-aasikaso dito pero popondohan po. Pero titignan pa rin po ng DPWH at DepEd ang gamit po ng LG ng mga classrooms para po kumaga yung pagsasagawa po kumaga magiging kanya-kanya na para po mas matutukan na hindi lang isang departamento, hindi lang DPWH or hindi lang DepEd ang magsasagawa, kundi local para malaman nila kung anong pangangailangan nila
popondohan po yan, and at the Mm-mm. same time, tututukan pa rin po ng DepEd and DPWH. Okay. May mga nangangamba din, Ma'am Claire, na sige, maghihigpit na. Dahil sa nangyari sa atin nung isang taon, medyo magkakasilipan ng matindi ito. Kakaliskisan ang lahat ng mga ilalabas na budget. Paano daw po yung mga ayuda? Mawawala na po ba yan? Yung ayuda sa ating pagkakaalam ay meron pa rin po, pero hindi ko po kabisado yung pinakadetalye. Siguro pa magkakaroon pa rin po kami, hindi ko po pangungunahan yung DSWD patungkol po dyan dahil magkakaroon po kami ng briefing. Okay. Kasi ngayon pong araw po na to, education po ang makakasama natin, ang DepEd, TESDA at SHED. So, ang detalye po patungkol sa paggamit ng pondo nila ay matatanong po ng media mamaya sa ating briefing. Pero Ayokong pangunahan yung kanilang mga programa. Opo. Pero definitely, Yusek Claire, meron yun kasi di ba doon sa salita ng Pangulo kahapon, Oo. bawal ang mga epalitiko. Di ba? Kapag pinatupad yan, di ba? Kapag inilabas, ibinigay at dapat, sabi niya, di ba, walang bawas doon sa mga ayuda na ibibigay na Rekta. dapat para sa publiko. Oo, rekta sa benepisyaryo. Yes, dapat po talaga. Ang mga leader naman ng lokal ay maaari namang magpakita sila ng kanilang concern sa kanilang constituents nang hindi na sila di ba parang magpapa-epal sila, di ba? Na sila yung parang lalabas na sila yung tumulong at mukhang galing sa kanila yung pondo ng bayan o yung ipamimigay. Ayaw po ng Pangulo ng ganun. At yan naman po ay nakalagay na sa GAA. So siguro naman mahihiya na rin po yung ibang mga abuso dito sa sinasabi ng GAA. Oo, at dapat bantayan dyan, partner, dahil bili niya ng Pangulo, di ba? Bantayan dyan sa mismong distribution kasi gagawa ng paraan yung iba dyan. O wala nga picture, wala nga mukha niya, tapos pag binulong sa'yo, ay bigay po ni ano to. O iba din yun, dapat hindi rin gano'n. At saka mga, total magkamag-anak tayo, ito na muna sa'yo. O, di ba, babawasan ko kasi kung hindi naman kita inilista, hindi buo, hindi ka kasama. Tama na yung 1,000 sa'yo, 9,000 sa akin. Hindi dapat nagaganon. Totoo po yan. Yan po yung mahirap kasi naaabuso. Kung sana ang nabibigyan ng tulong ay yung talagang nangangailangan. Yun nga po. Hindi yung naaabuso. Nangyayari po kasi naaabuso. Kaya hindi nagiging maganda. Kasi yung instead na yung makatanggap talaga ng tulong, yun sila yung nababawasan, sila yung hindi nakakatanggap. So, ayaw po ng Pangulo nun. Alright. Yung pagkakapirma po nito ay siyempre aligaga tayong lahat, di ba? Dahil nakita natin kung magkano at magkano ang nakalaan sa bawat departamento. Pero ibig sabihin po ba na ito na sa ngayon ay kakalimutan muna natin ang mga investigasyon tungkol doon sa flood control projects? Ay hindi po, tuloy-tuloy po yun. Dahil nga po sinabi ng Pangulo, sinimulan niya. So sa panahon niya rin po ito dapat matapos. So sana kung sa susunod na kung sino man yung leader sa susunod at maabutan pa itong pagpapaimbestiga sa dami po ng mga anomalya, sana magtuloy-tuloy. Di ba kung sinimulan po ng Pangulo at let's say hindi natapos lahat yung dapat na imbestigahan dahil natapos na po yung termino ng Pangulo, sana yung susunod na liderato, maasahan po natin na wala siyang kakampihan. Katulad ng ginagawa ng Pangulo ngayon na walang sinisino. Sana ganun po. Kasi baka mangyari, pipiliin nila itong leader na to kasi alam nila, ligtas sila. Mahirap po yun. Ang taong bayan po ang talo doon. Opo. Yusek, itong mga pondo na inilaan sa bawat agency, maganda po na nabigyan natin ng mga pondo, ano po yung mga programa. Pero kumpiyansa po ba ang palasyo na magagamit naman yung 100% nito hanggang matapos yung taon? Kasi minsan, mabagal yung paggamit ng pondo, nasasayang, natetenga yung mga proyekto na dapat at pinaglaanan at gustong mangyari ng Pangulo. Tama. Totoo po yan. Ang gusto po talaga ng Pangulo, kung ano po yung budget na ibinigay sa inyo, gamitin nyo para magamit para sa taong bayan. At kapag ka po kasi nakikita po ng taong bayan na kumaga yung circulation ng pera, mas dumadami po yung investments, mas nagiging nagtatrust po yung mga investors kasi nakikita nila gumugulong yung pera at nagagamit sa tama. Huwag pagulungin yung pera tapos gagastusin pansarili. Hindi po yun ang gusto ng Pangulo. Dapat gumulong yung pera, magamit sa tama
para po yung mga investors din makita nila na okay yung ekonomiya natin kasi the more na nagsisirculate yung pera natin, mas nakikita nila na maganda yung ekonomiya. Mas napapakinabangan kasi yung pera sa tama. Ayun, oo. Iuutos po ba, Yusek, din ng Pangulo yung review Yan. doon sa mga proyekto? Halimbawa, quarterly ba, every month, dapat Oo may nga. report para makita kung yung progress ng mga projects May para update. updated ang Oo, Pangulo. oo. Actually, ginagawa na po ng Pangulo yan eh. Ito bago po magtapos ng taon, meron pong nag-report ang DICT, nag-report ang DOTR, nagre-report po every now and then ang mga cabinet secretary sa Pangulo. So pinapakita po nila kung saan na po nararating yung programa nila. So hindi lang po ngayon, kahit po noong nakaraang taon, na-witness ko po yun kasi nandiyan na po ako at nakikita ko po na every now and then nagkakaroon po ng meeting with the CAPSEX. Ayun, Oo. okay. Medyo, meron ka pa ba sa okay lang. budget, partner? O, kakabig ako konti. Kabig ka. Okay, go. Kabig tayong konti. Mm-mm. Ito po, last time po, alam ko, pag-usapan natin sa Nazareno preparation. Kasi okay. last time, alam ko, ang Pangulo mismo nagpatawag Mm. ng pulong kasi gusto niya masiguro. Last year ata yun, kung di ako nagkakamali, yung preparation, yung kaligtasan ng publiko. Oo, Ngayong taon po, ano po ang advice ng Pangulo, Yusek Claire, para po sa kapistahan pong Nazareno for January 9? Actually, sa akin po, wala pa po sa akin na ibibigay na detalye sa ngayon. Pero itinatanong ko na po at most probably baka mamaya po na siguro mga 9 o'clock makakapagbigay na po ako ng update. Ayun. Pero as of now, wala pa po sa akin na ibibigay na detalye. Ayan, Oo. opo, naalala Pero ko lang kasi. aayusin. Oo. Aayusin, ma'am. Aayusin, Claire. Ano po? May mga pag-aayos na gagawin at paghahanda ang palasyo. Yes po, tinatanong ko nga po kasi po nag-declare na po si Mayor Isko na no work at no classes po yata. Apo, pero opo. pan-local po yun. Oo. So ngayon Correct. po, nagpapa-update po ako tungkol dito sa national pagdating po dito sa Manila. Ayan. So, i-cover ba or what? So, naghihingi pa po ako ng update. Ayan. oo. Abangan natin Kasi yan. syempre yung iba, taga Quezon City ako eh. Pero pupunta ako doon, deboto ako eh. Ako ba, may pasok o wala? Hindi, tsaka ang ini-expect mo, 8 million ang darating Wow. dahil Friday, tapat ng Friday din, Wow, partner, di ba, oo. sa sentro, sa kapital ng Pilipinas, di ba, Correct. ang Manila. Kaya medyo ang paghahanda mo din talaga dyan, mabigat. Last time Medyo kaya ako level up. natanong, kita ko, naalala ko yung mga pictures last year na Oo. ka-meeting mismo ng Pangulo, yung simbahan, yung mga polis, Oo. DILG, last time pinatawag niya lahat para nga mapag-usapan at malatag na maayos. Correct. Isa Correct. pa po, Yusek Claire, bakit ayaw po ba or bakit tinanggihan yung hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, niyong Pangulo at ng dating Speaker? Ulit po, debate po na hinamon ni Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Unang-una po, napaka-busy po ng Pangulo. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipan po niya pang makipagdebate. When in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Ang sagot po dito ay aksyon. Aksyon, hindi bakasyon. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, from that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Apo. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong idebate, sana noon pa po nakipagdebate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umaming siya'y kurap. At umaming din na talamak ang ghost projects nung panahon niya. Sana noon mas naging maingay sila. Yusek Claire, meron pang isa. Dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin. Nag-iinganyo sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malakihang rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi niya. Bababa na sigurado. na bababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin palagay, as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition po yan.
Ano pong gagawin ng gobyerno tungkol diyan? Kasi nag-press con po siya eh. Sa press con po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Pero Okay. ipapatanong ko po ito. Hindi po ako magdi-decision dito. Maaaring mag-decision po dito ang DOJ dahil meron naman po silang authority to investigate motu proprio. At tignan po natin. Hindi po ako makakapagsalita in behalf of the DOJ. Alright. Okay. Okay na tayo. Sige. Dami na. Madami na at meron pa yata susunod si ma'am. Oo. Pero walk up like this talaga, hindi ako maka-move on dun sa ano. Oo nga. How to be you po. How to be you. O, diba? Yusek, maraming salamat po Yusek, as maraming salamat. always. Thank you, Ma'am Doris. Thank you, Robert. Salamat Good sa luck, lahat. good luck. Good morning. Ingat Good po. morning, si Yusek Claire Castro.